So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam na po ng buong Pilipinas kung anong klaseng personality meron itong si Sara Duterte. Nakita po natin na si Sara Duterte po, medyo mahina po yung kokote. Boba. Alam po ng buong Pilipinas na si Sara Duterte po, medyo may saltik sa ulo. May problema sa mental health issues. At syempre, alam din po natin na itong si Sara, hindi po siya pang leadership material, no? Pero ang malupit mga kababayan, no, lumalabas po lalo yung pangit, yung pangit na ugali ni Sara na sinungaling. Sinungaling din pala. At tandaan natin mga kababayan, ang sinungaling ay kapatid po ng mabahong kilikili. ang sinungaling po ay kapatid po ng magnanakaw. Okay? So ano ba sinasabi ko dito? Alam nyo, sobrang ano na to sobrang kapalan na po ng mukha ito Kasi ito yung sinabi ni Sara Ito galing tong Inquirer. Diba? Sara Duterte says SALN can be obtained even before. Ito nabalita po ito October 18, no? Medyo matagal na pala ito pero makontent natin to. So, Duterte was wondering why Ombudsman Crispin Remulla had to issue a memorandum that finally allows access to all government officials SALN, saying it was already practiced as far as she can remember. Sinungaling. So ngayon, ang sabi nga po ni Sara, no, sa Tagalog para maintindihan po ng mga bobong mga DDS na hindi ko nga alam Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang gawin ni Boying Remulla na mag-issue ng memorandum para buksan yung mga SALN. Matagal na pong naka-access po yan. Tandaan natin mga ka-Streetwise, no, yung nung year 2020, no, ang ginawa po nitong ni Samuel Martires na ombudsman, na appointee ni Digong, hinigpitan po yung pagkuha po ng SALN ng mga government officials. So para makuha niyo yung point natin mga kababayan kung gaano kasinungaling to, no, kasi may video dito So tapanoorin natin to. Ito report ito ni Ed Dingao sa News 5. Sige. Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Itong pang sa stream yard, sige, game. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang SALN Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng SALN ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang SALN ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila sa iba pang mga media outlets. Dagat talaga to, no? So, ang sabi ni Sara, matagal na rin po lumalabas yung SALN niya. Bakit walang nakakaalam? Yung huling labas po ng SALN ni Sara, 2017 pa. So by the way, ang sabi nga ni Sara, nilalabas naman po ng PCIJ yan, matagal na. Ngayon, punta tayo sa PCIJ. Ito yung reklamo ng PCIJ, Okay. Gaga talaga to, no? Nakakainis yung kabobohan nito. So, ito PCIJ, ito nabalita ito year 2021. PCIJ request for Duterte SALN runs into dead end. Again. Ang alam ko ito yung huling hingi po ng ng PCIJ ng request nga pa ng SALN ni Sara o ng pamilya Duterte. Wala pong ganon. Hindi ko po talaga alam kung saan nakuha ni Sara na matagal nang lumalabas yung mga SALN nila. So ang point ko dito mga ka-Streetwise, no, kayong mga bobong mga DDS, ito po ang isang malaking example na si Sara Duterte po sinungaling. Ang tingin po kasi ni Sara Duterte sa mga Duterte supporter, mga tanga. Na kahit anong sabihin ni Sara, maniniwala po sila. Kaya wala na siyang pakialam kahit magsalita po siya ng katangahan at saka ng kasinungalingan. Ito kasinungalingan nito malinaw na kasinungalingan nito. Pero syempre, as usual, wala pa rin po pakialam itong mga bobong mga DDS na to. No, 'di ba? Ang alam ko lang po talaga mga kababayan, si Sara mapaghiganti kasi sinabi niya naman 'yan. Si Sara mahina kokote kasi nakitaan naman po talaga natin na mahina kokote ni Sara. Si Sara nga po hindi siya pang leadership material. 'Di ba? Independent niya, hindi niya naayos
Pero ngayon ko lang din po na pagtanto na sunod-sunod na po yung pagsisinungaling ni Sara. Sunod-sunod na po yung pagsisinungaling ni Sara. Kapag hindi parang wala na siyang pakialam. Kasi maniniwala naman yung mga DDS sa akin. So continue natin yung report ni Ed Lingaw. Kasi maganda yung report niya dito eh. Ano ba yun dito? Sige. Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas Wait. Nakamali na naman ako. Wait. Center for Investigative Journalism ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung salin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salin ko. Si Trillanes daw po, may kopya daw ng salin ni Sara. Sinungaling talaga to. Sinungaling ko. Sige, continue natin. So, nadibang po ito ni Ed Lingaw. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang SALN ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa Ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya't pinabuti naming tanungin ang mismong PCIJ. Tama. Ito nga bang nakakuha sila ng SALN ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang SALN ni Sara Duterte noong 2017 pa. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga SALN ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila 2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. O, diba? Ang pagigpit ng mga SALN nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na po naglalabas si Pangulong Duterte ng SALN. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang siyang kustodya ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Actually, mga kababayan, dapat po talaga, meron po mag-file po ng complaint dyan kay, kay Martires eh. Kasi po, naging inutil po talaga yung ombudsman nung panahon niya. Oo. Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Yan. Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga SALN. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang SALN. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang SALN. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ng nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Muli, pinagpasapasahan lamang ng O, diba? Anong klase ka bullshitan to, Martires? Iimbestigahan mo yung politiko, so kailangan magpaalam muna. Kasi magsisimula po yung investigasyon mga kababayan sa SALN. Tandaan po natin yan. So kahit dayain po yung SALN mga streetwise, may makikita pa rin po dyan na anomalya kung may anomalya. Hindi ko po talaga alam kung ano ba yung benepisyo yung ginawa nga po ni Martires sa taong bayan na itago nga po yung SALN ng mga politiko. And by the way, si Martires din po, yung pasimuno, natanggalin po yung lifestyle check sa mga politiko. Ganyan po binaboy ni Martires yung ombudsman. Binaboy niya po yung ombudsman sa loob po ng 7 taon. So ngayon, ano yun? Wala ganun lang yun? Walang pananagutan yun? Dapat meron. Di ba? Dapat meron. So, ito po ay nasa kamay na po ni bagong ombudsman, Boying Remulla. At mas maganda mga ka-streetwise, para masimulan po yung investigation kay Martires, dapat may mag-file ng complaint. Ganon. Oo, sige. Ombudsman at ng Office of the President, ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang SALN ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? So yan yung huling ito yung huling hingi po ng SALN kay Sara. So actually may copy ako niyan eh. Pakita ko lang yung copy nung kay Dino De Leon. Ito magaling na magaling na abogado to si Dino De Leon. Ito.
Samuel Martires, so June 5, 2024. No? Ayun, Attorney Dino De Leon. So humingi nga po siya ng salin ni Sara. Tapos as usual, hindi po pinagbigyan ni Martires. O, di ba? Tapos sasabihin ni Sara Duterte na matagal nang may kopya ng salin yung taong bayan. Sinungaling. Napakasinungaling, kababayang tao, napakasinungaling. Oh. Sa simpleng request letter, si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng salin ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talagang nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017 at 2025 na po ngayon. Kaya't kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Taon-taon naman, may mangilang-ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagbabasihan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat, maging administrasyon o oposisyon, ay transparency sa salin at hindi ang pag-iigpit. Mga kapatid, Ayan na, so at least you get my point. No, so dito po talaga natin makikita. Actually, hindi ito yung first time na nakita ko po nagsinungaling si Sara. Maraming pagkakataon na po At sunod-sunod ko po ito napapansin. Si Sara po nagsisinungaling na rin. No, so by the way, ganyan po talaga, nakakadismaya po talaga. Na kahit harap-harapan na po at malakas po yung ebidensya na ang dami pong mga maling ugali si Sara, ay hindi pa rin po talaga naliliwanagan itong mga bobong mga DDS. Well, ganun po talaga, no? So, ano po masasabi nyo nga po dito sa pagsisinungaling nga po ni Sara na regarding nga po dito sa salin niya? No, obvious naman sinungaling Sinungaling talaga So, yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you, salamat, and bye-bye.